Bumalik nga si Sarah sa Superstar Company at nagpatuloy siya bilang recording artist ng kumpanya. Sinikap niyang gawing abala ang sarili upang mawala ng pagkakataong manatili siya sa kalungkutang nararamdaman. Napuno ang kanyang schedule ng mga performances hanggang sa mapilitan siyang mag-resign sa paaralang pinagtuturuan. Tumaas pang lalo ang sales ng una niyang album sa chart at wala pang 2 buwan matapos ang launching na yun ay nagtala na ito ng platinum record. Kaagad namang inumpisahan ang pagre-record sa ikalawa niyang album. Iba't iba ngunit pawang mga kilala ring kompositor ng industriyang lumikha ng mga aawitin niya. Tuwang-tuwa mga taga-Superstar sa kinahinatnan ng kanyang mga kanta sa market. Hindi nagkabula ang hula ng matandang Villegas na sisikat kaagad siya. Ngunit anumang kaligayahang nadarama niya kapag nasa gitna ng mga humahanga at pumapalakpak sa kanya, ay naglalaho rin kaagad kapag nag-iisa na siya. Ano pa ba naman ang ikinalulungkot mo, samantalang kay ganda na nang itinatakbo ng iyong career? Ani Angel na minsang dalawin siya nito sa bahay. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nagkakaganito. Hindi kaya dahil kay David? Iniiwas niya ang tingin sa kaibigan. Sinasabi ko na nga ba? Mahal mo pa rin siya sa kabila ng mga nagawa niya sa'yo, ano? Malungkot siyang tumango rito. Abay, pag-aralan mo ng kalimutan ang anumang nararamdaman mo sa kanya. Ayon nga, ika mo sa iyong pagkakaalam ay hindi marunong magmahal ang taong iyon, hindi ba? Mayroon kang hindi alam. Bago siya umalis noon, nakipagkita siya sa akin para humingi ng apology at para sabihing mahal niya ako. Nagawa niyang humingi sa iyo ng apology? Tama ka, pero hindi ko iyon tinanggap. Hinayaan ko siyang umalis na ang akala niya galit pa rin ako sa kanya. Humalokip-kip muna ang kaibigan na tila tinitimbang ang mga bagay na inihayag niya. Well, for a man as proud as he, at ang sabi mo nga nooy antipatiko at galit lagi sa mundo, nalapitan ka at hingan ng patawad, siguro nga ay totoong mahal ka nung tao. Pero kung talagang mahal niya ako, ay bakit hindi na siya muling bumalik? Bakit hindi niya ipaglaban ang pagmamahal na iyon? Ang alam niya ay kinamuhian mo siya, di ba? At kung ganoon ang sitwasyon, ikaw ang gagawa ng paraan para magkaayos kayo. Ano? At paano ko naman gagawin yun nasa States yung tao? Problema ba yun? Di sundan mo roon. Isang may edad ng babae ang napagbuksan ni Sarah isang araw. Noon lang niya ito nakita at wala siyang ideya kung sino ito. Ikaw si Sarah, hindi ba? Anito. Ako nga po. Sino po sila? Ako ang ina ni David. Nagulat ang dalaga. Bakit siya pag-aaksayang puntahan ng ina ng binata? Tuloy po muna kayo. Ibinukas niya ng maluwang ang pinto. Salamat. May ilang bagay lang akong ipaalam sa iyo at ibibigay. Pinaupo niya ito sa mahabang sofa. Umupo naman siya sa katapat niyon. Natagpuan ko ito sa silid ng aking anak sa bahay na katabi lang ng sa inyo. Iniabot ni Mrs. Lopez sa kanyang isang picture frame at isang cassette tape. Ang larawang naroon ay ang kuha nilang dalawa. Ang tape naman ay may nakasulat sa sticker na For Sarah. I think, under the circumstances, may karapatan kang mapasa iyo ang mga iyan. Hindi ko pa nga lang nabubuklat ang mahalaga niyang papeles, pero makaaasa ka na kung mayroon doong dapat na mapasa iyo, ay ibibigay ko rin. May takot na sumagi sa kanya sa mga sinasabi nito. Ano ho ang dahilan ninyo at sinasabi ninyo ang mga ito? Wala pa bang nagbabalita sa iyo? I thought it was in the newspapers. Wala po. Ano po ba ang dapat kong mabalitaan? Nasa tinig na niya ang takot. Nagkaroon ng car accident si David sa Las Vegas at nangingilid ang luha sa mga mata ng kaharap. Nahuhulaan na niya kung ano ang dahilan. Hindi pa man naririnig ang kabuuan ng pangyayari, ay nanginginig na ang kanyang katawan. Nag-explode ang kotse matapos itong rumampa at mahulog sa bangin. Kasamang natupok niyon ang bangkay ng anak ko. Gaputok man ay wala siyang nasabi sa tindi ng pagkabigla. Napatitig lang si Sarah sa kaharap na animoy hinihintay na pasinungalingan nito ang mga pinapahayag. Saka pa lang niya na malayang lumuluha siya nang manlabo na ang paningin niyang nakatitig dito. Wala akong alam sa relasyon ninyo ni David.
Pero may kakaibang lungkot akong napansin sa kanya bago siya lumipad patungong Las Vegas noon. Nag-usisa ako kay Nana Carmen. Katiwala niya sa katabi mong bahay matapos ko nga makita ang mga iyan sa silid ng anak ko. Ang sabi niya ay madalas raw mabanggit ng anak ko ang iyong pangalan. Iha, nagkagalit ba kayo ng iyong nobyo bago siya umalis? Hindi ko po siya naging nobyo. Aniya matapos pahirin ang luha. Nagkagalit kami at hindi ko man lang siya napatawad bago siya umalis. Nagalit ako sa kanya ng sobra. Pinaniwalaan ko ang mga sinasabi laban sa kanya na hindi raw siya marunong magmahal. Kaya matigas akong hindi rin siya dapat patawarin. Hindi totoo iyan, Iha. Marami man siyang sama ng loob sa aming pamilya niya, ay pinatunayan niya ang pagmamahal ng muntik na mawala ang kanyang ama at muntik na mawala sa akin ang lahat ng ari-arian namin. Palagay ko'y totoong binahal ka niya, Sarah. Alam ko po iyan. Nagtapat siya bago umalis noon pero hindi ko agad pinaniwalaan. Umaantak sa sakit ng kaloobang nayakap niya ang sarili. Ipinagdalamhati ng gusto ni Sarah ang pagkawala ni David. Apektado pati ang pagkanta niya sa music lounge at ang mga pagkanta niya sa mga radio at TV shows kaya pinagbakasyon muna siya ng superstar. Subalit, hindi niya alam kung saan siya pupunta na maaari niya makalimutan ang nangyari kay David. Kaya't sandali lamang, mabuti na lang at nakabalik na ang kanyang ama. Galing Singapore. Kahit paano ay may dumadamay sa kanya at nagpapaalalang dapat niyang tatagan ang sarili. Dagdag pa si Angel na parati rin siyang binibisita. Mula nang mawala si David, ay madalas na rin siyang dinadaanan ng ina nito kapag pumupunta sa malaking bahay. Hindi rin kaila rito ang epekto sa kanya ng pagkawala ng anak nito at minsan ay, Sarah, Iha, saan man naroroon ngayon si David, ay hindi niya magugustuhan ang pagmumukmok mong ito. Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo niyan. Ayaw ko rin naman pong mangyari sa akin ito pero hindi ako matahimik. Lagi siya sa isipan ko na parang buhay pa siya at babalik din kaagad. Lalo na kapag napapakinggan ko ang huling komposisyon niya na ibinigay ninyo sa akin. Iha, pahihirapan mong lalo ang iyong sarili niyan. Ang mabuti pa siguro ay umiba ka ng kapaligiran para makapagsimula kang makalimot. May bakasyonan si David sa Pangasinan. Maaari kang magbakasyon doon. Pasasamahan kita kay Nanay Carmen. Kabisado niya ang lugar na iyon. Nakakahiya naman po. Anong nakakahiya roon? Kung nagkataong buhay si David, ay baka naging anak na rin kita. Tiyak na pakakasalan ka ng anak ko. Si David ang tipo ng taong hindi naniniwala sa kasal. Umabot nga kaya sila sa ganoong punto kung napatawad niya ito? Napapayag siya ng ginang na magbakasyon sa Pangasinan at tulad ng sinabi nito, sinamahan siya roon ni Nanay Carmen. Nasa gitna ng malawak na palaisdaan ang bahay bakasyonan ni David. Yari ito sa bato at kahoy at napapaligiran ng mga halaman at punong kahoy. Isang araw na pinanonood nila ang paghuli sa mga bangus at tilapia sa palaisdaan, ay bigla niyang naisip na tanungin si Nanay Carmen. Gaano katagal na po kayo nagtatrabaho kay David, Nanay Carmen? Aba, matagal na anak. Noon ay kina sir at ma'am pa ako nakatira. 15 anyos pa lang si David nang mamasukan ito. Ay, ako pala sa pamilya nila. Noon pa man ay nakitaan ko na ang batang iyon ng hilig sa musika. May mga babae, may minahal na po ba siya noon? Pagkakatanda ko, ay may mga babaeng pumupunta sa bahay nila noon. Pero mula nang may mangyaring aksidente na ikinasawi ng nakatakda na sana niyang pakasalan at lumipat na nga kami sa sarili niyang bahay ay wala na akong nakita. Ang nobya niyang nawala, minahal po ba niya ito? Mahirap sagutin ang tanong mong iyan, Sarah. Hindi naman kasi siya nagsasabi sa akin ng mga personal na bagay. Nagtataka nga ako kung bakit madalas kanyang banggitin sa akin kahit na hindi naman ako nagtatanong. Naisip ko na lang na siguro ay in love sa iyong binatang yon. Aywan ko, Nanay Carmen. Pero hindi ko maramdaman na wala na nga si David. Nako anak,
Kapag ganyan ang lagi mong iisipin, ay lalo ka lamang mahihirapang kalimutan siya. Palayain mo na ang alaala ni David at harapin mo na ang buhay mo. Bata ka pa at marami pang pag-ibig na darating sa'yo. Sumabay si Nana Carmen sa nangangalaga ng bahay para mamalengke sa bayan isang umaga at naiwan doong mag-isa si Sarah. Naisip niyang tingnan ang collection ni David ng mga CDs at cassette tapes habang pinatutugtog niya ang huling piyesang nilikha ng binata. Napunan niyang halos lahat ng mga collections nito ay pawang paborito niya. Naroroon din ang CD ng album nila. Sa kabubuklat ay napansin niya ang isang music book na nasa ilalim ng mga CDs. Kinuha niya iyon nang mapansin na may nakasulat na roong mga nota. Dahil marunong naman siyang bumasa ng nota, nakuha niyang iyon ang piyesa ng lyrics na for Sarah. Subalit, iilang linya lamang ng music ang nalagyan ng mga nota. Halatang hindi na tinapos ang piyesa at sa huling linya nito ay hindi nota kundi mga salita ang nakasulat. Patahimikin mo na ako, Sarah. Iyon ang nakasulat sa ibaba ng music book at bigla siyang kinilabutan. Ito ba ang paraan ni David para mapalaya na niya ang alaala nito? Natapos ang musika at muli niya itong pinatugtog matapos i-rewind ang tape. Umupo muna siya sa Nara sofa at tahimik na pinakinggan muli ang piyesa. Malamyos ang melodya nito, puno ng buhay, halatang pinagbuhusan ng inspirasyon, husay at oras ng lumikha. Damang-dama niya ang bawat nota na bumubuhos hanggang sa humalo na sa kanyang pagkatao. Kahit na hindi naghayag ng damdamin sa kanya si David, bago ito umalis noon ay malalaman niya ang katotohanan ng pag-ibig nito sa pamamagitan lang ng kanta. Ipinikit niya ang mga mata sa pagbugso ng mga alaala. Hindi na rin niya napigilang pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Naiiyak siya dahil gayon siya higit na nakumbensing dapat na niyang kalimutan si David at ituring na ngang wala na para sa ikatahimik ng kaluluwa nito. Mainit na mga daliring nagpahid ng luha niyang pumatak sa magkabilang pisngi niya at napamulat siya. David? Nitong saan ng dalaga? Nanlalaki ang mga mata ni Sarah sa pagkagulat ng mamulatan si David na siyang nagpapahid ng kanyang luha. Inakala niyang malikmata lang iyon at kumurap-kurap siya. Hindi pa nasiyahan ay kinurot niya ang sariling braso, ngunit talagang ang nakangiting mukha ng binata ang nasa harapan niya. Sarah, ako talaga to. Hindi ka patay? Paniniguro niya. Hindi, buhay na buhay ako, tingnan mo. Pinahawakan ito sa kanya mga braso. Sinunod naman niya ito at hindi pa nagkasaya ay idinako niya ang mga kamay sa mukha nito. Ikaw nga talaga, pero bakit? Inilapat nito ang kamay sa bibig niya. Hayaan mong magpaliwanag muna ako. Bago pa man makapagpatuloy ito sa pagsasalaysay ay tumayo siya sa kinauupuan at mahigpit itong niyakap. Lalong nagunahan sa pagpatak ang kanyang luha. Gumanti naman ang binata ng higpit din sa pagkakayakap sa kanya at matagal silang nanatili sa ganoong ayos. Walang isa man lang salita ang namutawi sa kanilang mga bibig habang pinagmamasdan ng isa't isa at marahil nang hindi pa rin mapawi niyon ang pagkamis nila ay hindi na nakatiis si David. Marahan itong dinamian ng halik ang labi ng dalaga. Hindi pa rin siya sigurado na totoo at hindi pa naginip lamang ang nagaganap. Ngunit sasamantalahin na niya ang pagkakataong ipadama rito ang tunay niyang damdamin bago pa man siya magising. Ilang sandali pa ay naghiwalay na ang mga labi nila. Kapwa sila nakangiti na muling nagyakap. Makaraan ay iginiya siya nitong umupo muli sa sopa at tinabihan siya nito roon. Kahit siguro ilang beses akong mawala, basta't ganito ang pagsalubong na gagawin mo tuwing ako'y mabubuhay, ay okay lang. Pagbibiro nito habang pinapahira niya ang natitirang luha sa kanyang mga mata. Ikaw talaga? Nagagawa mo pang maging biro ang lahat gayong buhay mo ang involved dito. Naliligayahan lang ako dahil hindi ganito ang aking inaasahan sa pagbabalik ko rito. Nagsasayaw sa kaligayahan ng mga gaganda nitong mga mata. Habang pinagmamasdan siya, hindi tuloy niya maiwasang mamula. Ikwento mo na kung paano kang nakaligtas ka sa car accident na iyon. Pagtatakip niya sa pagkapahiya. Hindi naman talaga ako nakasakay sa kotseng na aksidente. Hiniram iyon ng isang kaibigan ko roon na Pinoy na nasa auto repair shop ang sariling kotse ng araw na iyon. Kaya siyang naaksidente at nawala. Bakit?
Wala ka sa bahay na tinutuluyan mo. Sumama kasi ako sa ibang mga kaibigan na nag-mountain climbing sa Nevada. Pagkatapos ay nag-cross country na kami kasama ng iba pang turista na nakagrupo namin. Gulat na gulat nga ako nang pagdating ko sa aking kondo na ang balita nga ay wala na ako. Paano mong nalaman na naririto ako? Nasabi sa akin ni Mama dahil agad akong pumunta sa kanila nang hindi ko maratnan sa aking bahay si Nanay Carmen. Nasaan nga pala siya? Bakit ikaw lang ang dinatnan ko rito? Sumama siya sa bayan na malengke. Tumango-tango ito. Dumaan ako sa bahay ninyo bago ako pumunta rito. Kinumpirma ng iyong ama na nagbabakasyon ka nga raw rito. Kinumpirma rin niya na siya ay ang iyong ama. Nagbaba ito ng paningin na tila biglang nahiya. I'm really sorry. Dinapagbintangan kong karelasyon mo siya noon. Paano naman? Napakabata pa niya. Tapos, Darwin? Ang tawag mo sa kanya? At hindi Papa o Daddy? Bakit nga pala iyon ang tawag mo sa kanya? Sobra kasi kaming close ni Dad na hindi na parang magkaibigan na din kung magturingan sa isa't isa. At tungkol naman sa edad niya, talagang bata pa siya dahil nasa late 30s pa lang ang aking ama. 14 anyos pa lang siya noon nang matutong umibig sa mami ko na 20 anyos na. Dahil malaking tao ang aking ama, inakala ng mami ko na magkasing edad lang sila at naging magnobyo. Sobrang higpit ng lolo at lola ko sa aking ina at nang hindi na makatiis ito ay sumama na kay Dad. Malaki na ako ay natatandaan ko pang pinakikialaman pa rin kami ni na lolo at lola. Lalo na nang piliin ni mami ang kanyang pagkanta kaysa sa profesyong tinapos niya. Dalagita na ako na mawala si na lolo. 2 taon matapos noon ay si mami naman, pero hindi na nag-asawa pang uli si Dad. Mahabang paliwanag ni Sarah. Okay lang ba sa'yo na mag-asawa siyang muli? Oo naman, dahil hindi habang panahon ay kasama niya ako. Darating din ang pagkakataon na magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya. Saka gusto ko na maging masaya si Dad. Inalis nito ang isang kamay sa kamay niya at iniakbay sa kanyang balikat. Ibig bang sabihin niya na pumapayag ka ng pakasal sa akin? Nanunukso ang mga mata nito. Iba ang isinagot niya. Tuwing pumupunta ang mama mo sa iyong bahay ay dumadalaw rin siya sa akin. Mabait siya at maalalahanin. Siya nga ang kumumbinsi sa akin na magbakasyon dito at pinasamahan pa ako kay Nanay Carmen. Magkasundo na ba kayo ng iyong papa? Naikamot nito sa ulo ang kamay na nakaakbay sa kanya. Oo, mas higit pa nga kaming close mula noong bago ako umalis kaysa noong bata pa ako na nasa poder pa nila. Inakala ko lang kasi noon na hindi niya ako mahal dahil lagi ko siyang nasusuway sa gusto niya para sa akin. Pero na makita ko siya sa ospital, naglahong lahat ang hinanakit ko sa kanya at napatunayan kong mahal pa rin niya ako. At tinatawag niya pa rin akong anak. Iyon ang unang salitang nabigkas niya matapos siyang ma-stroke. Ang akala ko kasi noon, pagkatapos ng pagkawala ng babaeng ipinagkasundo nila sa akin, hindi na maibabalik pa ang pagtingin ng mga magulang ko. Totoo bang ibinibintang nila sa'yo na sinadya mong ibangga ang kotseng sinasakyan ninyo? Napatitig ito sa kanya. Kanino mo nalaman ang storyang yan? Nabanggit sa akin ni Tito Marky one time. Napabuntong hininga muna si David at matagal na hindi nakaimik. Lumungkot ang anyo nito nang muling magsalita. Hindi ko naman sinasadya nangyari. Parang ako na nga rin ang dahilan ng pagkawala niya. Kung bakit kasi hindi ko nahintay na makarating muna kami sa bahay nila bago sabihin hindi ko kayang magpakasal sa kanya. Nasabi mo iyon sa nobya mo? Hindi ko naman kasi siya nobya. Ang definition ko sa isang kasintahan ay iyong niligawan mo. Sinagot ka at nagmamahalan kayo. Sa kaso naming dalawa, wala ni isa roon na nangyari. Mga magulang namin ang nagkasundo at nagulat na lang ako nang sabihin nila na nakatakda na ang kasal namin. Hindi ko naman kayang magpakasal sa isang hindi ko mahal. Kaya sinabi ko sa kanya na hindi ako papakasal. Kaya nagalit siya. Ipahihiya ko raw siya at ang pamilya niya. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Kaya nawalan ako ng kontrol sa kotse at bumangga nga kami. Nawala siya on the spot at nanganib naman ang buhay ko. Nang makaligtas na ako sinisi ako ng pareho naming pamilya. Doon ako umalis sa amin at namuhay ng sarili. Hinawi ni Sarah ang buhok nitong tumatakip sa isang marka upang makita iyon. Ang pilat sa iyong sentido? Iyan ang bakas ng aksidenteng iyon, hindi ba? Bakit nga pala hindi mo pinaalis sa isang plastic surgeon? Sinalat nito ang pilat.
Gusto kong ipaalala sa Papa na nanganib din naman ang buhay ko and he shouldn't put all the blame on me. Pero tapos na yun. Ipaaalis ko na kaagad ito now that we'll walk down the aisle soon. Nakangiti na wika nito. Salamat nga pala sa ginawa mong komposisyon para sa akin. Napakaganda and I'm flattered na nilikha mo iyon para sa akin. I'm glad na nagustuhan mo. Awit sana ang gagawin ko, iyong may lyrics, but you disturb me. I couldn't create songs dahil ipikit ko man o idilat ang aking mga mata. Ikaw ang nakikita ko, ang laging laman ng isip ko. Hirap na hirap ako noon, alam mo ba? Ganun? Ako pa ang may kasalanan? Ani Sarah sabay irap dito. Pinasalito ang baba niya. Totoo naman. Pero teka, kanina pa ako nakakahalata na kapag nababanggit ko ang kasal, binabago mo ang usapan. Bakit? Ayaw mo bang pakasal sa akin? Tila nagtatampo na saad ng binata. Are you the marrying type? Saad niya. If I weren't before, I am now. Marami kang binago sa akin, Sarah. I love you. Say, you'll marry me. Anitong masuyong hinahaplos ang nakangiti niyang mukha. I will. I love you too, David. At inihilig niya ang ulo sa balikat nito. How foolish of me na paniwala ang hindi ka marunong magmahal. I won't doubt your love from now on. That's good to know. Mahigpit na niyakap ni David ang kasintahan. Wala na sa mga mata nito ang lungkot kundi labis na kaligayahan. Nagkaayos na sila ng mga magulang. Nakuha pa nito ang inaasam na pag-ibig na pinakamamahal na si Sarah. Ilang taon pa ang lumipas ay masaya at kontento na ang buhay ni Sarah at David. Ganap na silang mag-asawa at nabiyayaan na rin sila ng napakagandang anak na pinangalanan nilang Beatrice. Patuloy pa rin silang mag-asawa sa paglikha ng mga kanta at patuloy silang kinilala, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Masasabi nga nila na masaya at kumpleto na ang buhay nila, lalo na at mas nabigyan kulay ng anak nila ang kanilang pagsasama. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Salamat po.